Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Panginoon'y darating, kasama ng mga anghel, kailan ba'y di magdidilim, pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, tampay kay pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Tayo po ay nagagalak na magkatipon-tipon sa pagdiriwang ng banal na misa upang tayo ay sama-samang makapagpurit, makapagpasalamat sa Panginoong Diyos sa lahat ng kanyang mga biyaya at pagpapala sa bawat isa sa atin. Araw ngayon ng Sabado, kaya tayo ay nagtatalaga ng sarili sa mahal na Birheng Maria. At sa araw na ito, tayo rin ay nagbubukas ng ating buong sarili sa Panginoong Diyos upang sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, kanyang ipagkaloob ang ganap na kagalingan sa lahat ng ating mga karamdaman. Kaya sa misang ito, ating iharap sa Panginoong Diyos ang mga sakit ng ating katawan, sakit ng ating kaluluwa, ng ating puso at ng ating kalooban, upang tayo ay makatagpo ng ganap na kagalingan sa Panginoong Diyos sa tulong ng panalangin ni Santo Padre Pio. Sa misang ito ating isasama sa ating panalangin ang mga naghandog ng pamisa, kasama na po ang intensyon ng bawat isa sa inyo na naririto sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio na nagsasagawa ng banal na paglalakbay. Isama natin sa ating panalangin ang intensyon ng mga parishioners, workers, servers, volunteers, benefactors and friends of the Parish and National Shrine of Saint Padre Pio. Isama natin sa ating panalangin ang mga nakikiisa sa atin spiritually, ang mga sumusubaybay sa ating live streaming, kasama na po ang mga nakikiisa sa pamamagitan ng pakikinig sa radio station ng Archdiocese ng Lipa. Isama natin sa ating panalangin ang intensyon ng mga matatanda, mga may sakit, kasama na po ang mga cancer warriors, ang mga naghihingalo at ang mga nag-aalaga sa kanila. Ating pagsamasamahin lahat ng ating mga panalangin. Ating aaminin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, magbukang liwayway nawa sa aming kalooban ang iyong karigtan upang sa pagkapawi ng karimlan, maihayag ng pagdating ng iyong anak na kami ay mga anak mo sa kaliwanagan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ni Sirach. Noong mga araw na iyon, lumitaw si Elias na parang apoy, parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita. Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan, pinadalhan niya sila ng taggutom at marami sa kanila ang nangamatay. Sa pangalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan at 3 ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagilagilalas ang iyong kababalaghan, Elias. Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo? Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo, lulan ng isang karwahe, hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw para pagsunduin ang mga magulang at mga anak at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakakita sa iyo at yaong mga namatay na umiibig sa Diyos, sapagkat kami rin ay mabubuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, akitin mo poong mahal, iligtas kamit ng lawan. Akitin mo poong mahal, iligtas kamit ng lawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo poong mahal, iligtas kamit ng lawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yoong punong iyon na pinalagumot iyong pinalakas. Akitin mo poong mahal, iligtas kamit ng lawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kamit di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming papurihin ang iyong pangalan. Akitin mo poong mahal, iligtas kamit ng lawan. Magsitayo po ang lahat. Pagtubos niya'y makikita. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Habang bumababa sila sa bundok, tinanong si Jesus ng mga alagad, bakit po sinasabi ng mga skriba na dapat munang pumarito si Elias? Sumagot siya, paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman, pahihirapan nila ang anak ng tao at naunawaan ng mga alagad na si Juan Bautista ang tinutukoy nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Ang bawat isa po sa inyo ay aming tinatanggap dito po sa National Shrine of Saint Padre Pio. Lalo't higit po ang mga pilgrims galing sa iba't ibang lugar, kasama na po ang mga mananampalataya o mga parishioners na sakupo ng parokyang ito. Isaalang-alang din po natin ang napakarami pong mananampalataya at devotees ni Padre Pio na kaisa po natin spiritually, lalo't higit ang mga sumusubaybay sa atin pong live streaming, kasama na po ang mga nakikinig sa radio station ng Archdiocese ng Lipa. Ang misa pong ito ay nakabroadcast sa radyo, kaya ito po ay napapakinggan sa buong probinsya ng Batangas. Nais ko pong bumati sa lahat po ng mga tagapakinig, nawa ang biyaya ng Panginoong Diyos ay dumaloy din sa inyo, lalo't higit sa inyong pakikiisa sa pagninilay ng salita ng Diyos. Welcome po sa inyong lahat dito po sa National Shrine of Saint Padre Pio. Palakpakan po natin ang presensya ng bawat isa, kasama na po ang presensya ng Panginoong Diyos. Ang kasaysayan po para sa mga Hudyo ay hindi po nila tinitingnan doon po sa tinatawag nating linear perspective. Ano pong ibig sabihin ng linear perspective? Ibig sabihin po ay ang kasaysayan ay dire-diretso lamang. Ito po yung tinatawag nating linear perspective of history. Yung dire-diretso lamang ang pag-ugit ng kasaysayan, kasama na ang kasaysayan ng isang tao. Para po sa isang Hudyo, hindi po linear ang kanyang pagtingin sa kasaysayan. Hindi po parang isang tuwid na linya na dire-diretso lamang. Para po sa isang Hudyo, ang tingin po niya sa kasaysayan ay hindi linear, kundi cyclic. Anong ibig sabihin ng cyclic? Hindi tuwid, kundi paikot. Paikot. Kaya malimit nating mapakinggan sa banal na kasulatan, ito ang ginawa ng iyong mga ninuno. Kaya anong mangyayari sa iyo? Ikaw ay parurusahan ng Diyos. Kapag po ang tingin natin sa kasaysayan ay linear, ibig sabihin dire-diretso lamang, wala pong puwang yung kaisipan na yung kasalanan ng ninuno ay makakaapekto sa anak, sapagkat walang pagkakataong magtatagpo ang kasaysayan ng ninuno at ang kasaysayan ng anak, sapagkat dire-diretso lamang ang pagtingin sa kasaysayan. That is linear. Dire-diretso lamang ang pagtingin sa kasaysayan. Pero sa isang Hudyo, hindi po linear, kundi cycle.
Ang iyong ninuno'y masama, ang kapalaran mo'y magiging masama. Ang ninuno mo'y mabuti, ang kapalaran mo at ang buhay mo ay magiging mabuti, sapagkat ang kasaysayan ay para bagang umiikot, cycle. Kaya sa mabuting balita ngayon, makikita natin ang sabi, habang bumababa sila sa bundok, tinanong si Jesus ng mga alagad, bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias? Ang Hudyo ay mayroong kaisipan ng cycle. Dumating na noon si Elias, pero ngayon siya'y babalik muli. Si Jesus ay pumasok sa ganoong kaisipan. Paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng tao. Isipin po ninyo mga pinakamamahal, na parang kayo ay umikot dito sa National Shrine, pero sa pag-ikot ninyo, hindi nyo napansin yung reconciliation room o yung kwarto kung saan nagkukumpisal. Pwede palang mangyari na kahit tayo'y paikot-ikot, may mga bagay tayo na hindi napapansin o hindi nakikilala. Kaya anong ginawa ni Jesus? Sa karanasan ng mga Hudyo na ang pagtingin sa kasaysayan ay paikot, si Jesus ay pumasok sa kasaysayan ng tao, pero hindi upang magpaikot-ikot lamang. Hindi siya pumapasok doon sa karanasang paikot-ikot lamang, kundi sa kanya ay tumimo ang kasaysayan. Sa kanya ay tumigil ang kasaysayan, sapagkat nasa kanya ang kasaysayan. Sa makatwid mga pinakamamahal, lalabas tayo doon sa paikot-ikot nating buhay upang tayo ay tumimo kay Jesus. Mga pinakamamahal, malaki po ang implikasyon nito sa buhay natin. Kahit po yung ordinaryo nating ginagawa, makikita ho nating paikot-ikot lamang ito. Gigising tayo sa umaga, papasok sa ating trabaho, uuwi sa hapon, matutulog at magpapahinga, pero kinabukasan, gigising uli at parehas yung ginagawa natin. Our life is filled with cycle. Paikot-ikot. Kahit po siguro yung pang-ulam natin, no? Ngayon ang ulam ay isda, bukas ay manok, isang araw ay baboy, isang araw isda uli. Paikot-ikot. Kahit yung damit nating isinusuot, paikot-ikot. Pero hindi lamang sa mga simpleng bagay na ito, kahit sa karanasan natin, paikot-ikot lamang tayo. Ngayon ay masaya, bukas malungkot, sa isang araw iiyak. Pero sa isang araw uli, magiging masaya, magiging malungkot, iiyak. Paikot-ikot. Pati yung buhay natin sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Marahil ngayon ay matatag, bukas manghihina, isang araw babagsak, isang araw babangon. Pero babagsak uli, manghihina, pero lalakas uli. Paikot-ikot lamang. Pero dapat nating makita na hindi tayo nagpapakapagod lamang sa pag-ikot na ito. Kailangang tumimo ang kasaysayan. Tumigil ang kasaysayan kay Jesus upang makita natin ang lahat ng bagay ay na kay Jesus
Everything is with Jesus. Sabihin na nating umiikot lamang ang lahat. Pero kapatid, paggising mo sa umaga, alalahanin mo si Jesus. Ibig sabihin, yung kada gising natin, hindi lamang natin pag-ikot sa buhay, kundi yung paggising natin ay isang pagtimo ng puso natin kay Jesus. Para hindi natin sasabihin, ang buhay ko'y parehas lamang. Ang buhay ko'y ganito na lamang. Wala na akong pag-asa. Wala na akong natatanaw na liwanag. Wala nang mababago sa buhay ko. Kapatid, hindi. Hindi. Sapagkat tumitimo ang kasaysayan kay Jesus. Yung paggising mo kahapon, kakaiba sa paggising mo ngayon. Yung paghahanap buhay mo kahapon, kakaiba sa paghahanap buhay mo ngayon. Sapagkat lumalalim yung pagtimo kay Jesus. Yung sakit na nararamdaman mo kahapon, hindi mo pwedeng sabihin na parehas lamang itong kanser na 1 taon ko nang pinagdudusahan. Parehas lamang ito. Kapatid, hindi. Sapagkat sa araw-araw na pagtimo ni Jesus sa puso natin, oo nga't iisang kirot ng sakit, pero iba't ibang pakahulugan. There is only one pain, but with many meaning. Kahulugan ng sakit sa iyo, kahulugan ng sakit sa iyong pamilya, na siguro nung una hindi pa nauunawaan, pero ngayon unti-unting natutuklasan ang kahulugan nito. Kapatid, hindi lamang tayo paikot-ikot, tumitimo tayo sa Diyos upang makita natin kung anong maganda sa buhay na ito. Subukan nyo magpaikot-ikot lamang dito. Pagkatapos ng paikot-ikot, mapapagod lamang tayo. Pero kung kada pagdaan natin sa isang maganda, ang ganda ng kumpisalan, ang ganda ng sanctuary of the holy relics, ang ganda ng sanctuary of holy water, ang ganda ng divine mercy, ang ganda ng maraming bagay. Kapatid, ganoon kapag tayo'y tumitimo kay Jesus, nakikita natin ang maraming maganda. Para ho sa mga kalalakihang naririto, no? Baka kaya hindi mo na makita ang ganda ng iyong misis dahil lagi kang wala, no? Siguro minsan tumigil ka naman sa bahay, no? Pakatitigan mo ang iyong misis at baka lumitaw muli ang ganda. Tumimo ka kay Jesus. Makakakita ka ng maraming maganda sa iyong buhay. Hindi lahat ay kamalasan. Ang totoo, kahit sa gitna ng kamalasan, may biyaya ang Diyos. Hindi lahat ay pagkakasakit. Sapagkat ang totoo, kahit sa gitna ng sakit, may biyaya ang Diyos. Hindi lahat ay pagbagsak at pagkawala. Sapagkat ang totoo, tuwing tayo ay babagsak at mawawala, may ibinibigay na biyaya ang Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos sapagkat nakikita nating hindi lamang paikot-ikot ang buhay natin na nakapagdudulot ng pagkapagod, pagkahapo, panghihina,
at kawalan ng kabuluhan. Salamat sa Diyos. Tumitimo tayo kay Jesus upang makakita tayo ng tunay na maganda at makabuluhan. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, aming handog ang tinapat at alak-alay ng bayan, umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming ihahanda ang aming puso upang dito'y mananta sa pagdating mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling no ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalinga ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon, sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila, patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ating darasalin ng sabay-sabay, Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magpapahayag tayo ng pananampalataya sa katawan ni Kristo na ating tatanggapin sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagsagot ng Amen, hindi na individual ang pagsagot ng Amen. Ang katawan ni Kristo, Amen. Isaalang-alang po ang tamang pananamit bilang paggalang sa banal na komunyon. Para sa mga tatanggap ng komunyon sa pamamagitan ng kamay, siguraduhin ang kaliwang kamay ay nasa ibabaw ng kanang kamay, ang magkapatong na kamay ay nasa tapat ng dibdib. Matapos may patong ang katawan ni Kristo sa ibabaw ng kaliwang kamay, kukunin ng kanang kamay ang komunyon para isubo sa bibig habang nasa harapan pa ng ministro. Ang isasagawang second collection mamaya ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magturi, manalangin, walang timpi. Ang Panginoo'y maghahari, sa atin siya'y mamamalagi. Ang Espiritu'y huwag naglaman, salita ng Diyos laging sundan, piliin laging kabutihan, iwasan ang lahat ng kasamaan. Magalak, magpuri, manalangin, walang timpi. Ang Panginoo'y maghahari, sa atin siya'y mamamalagi. Nawa tayo'y maging banal at manatiling walang kapintasan. Ang Espiritu at katauhan hanggang sa pagdating ng may kapal.
Salamat at magbunyi. Ang Panginoo'y maghahari, siya'y darating, at sa ating mamamalagi. Halina, Jesus, sa aming piling, manaog sa lupa'y kami ay alipin. Puso namin ay papagalangin ng pag-ibig mong di magmamaliw. Susalina, tanging mag-asa ka, hanguin mo kami sa aming sala. Taglay mo ang liwanag ng umaga, ang pagsikat mo'y wag nang maantala. Halina, Jesus, sa aming piling, manaog sa lupa, kami ay aliwin. Ang puso namin papagalabin ng pag-ibig mong di magmamaliw. Halina, Jesus, at iyong lingapin kami, sa iyo'y dumadalangin. Anong bayan ng mundo'y pawiin, yung ligayang di magmamaliw. Jesus, halina, tanging pag-asa ka, hanguin mo kami sa aming sala. Taglay mo ang liwanag ng umaga, ang pagsikat mo'y wag nang maantala. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa nasa kani-kanilang tahanan na hindi makatatanggap ng komunyon sa paraang sakramental, atin pong darasalin ng panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong-buo ang sarili para sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Padre Pio, tayo pong lahat. O pinagpalang Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ang santo na makabagong milenyo. Ikaw ay aming kaibigan, tagapagaliw ng aming kaluluwa, at takbuhan naming mga makasalanan. Nauunawaan mo kami ng lubusan, sapagkat batid mo kung ano ang kahulugan ng pagdurusa. Sa iyo ay aming ipinagkakatiwala ang aming buong pagkatao, at gayon din ang aming mga mahal sa buhay.
Sa iyo'y aming ipinagkakatiwala ang aming kaluluwa upang aming makayanang batahin ang mga hirap at sakit sa aming mga puso. Sa iyo'y aming ipinagkakatiwala ang kahilingang iharap ang aming mga kaluluwa sa mahal na Birhen upang makamit namin ang walang hanggang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo'y aming ipinagkakatiwala ang aming pagsusumamo na kami pamagitan sa makapangyarihang Diyos upang aming makamtan ang mga biyayang tunay po naming hinihiling. Ipagsanggalang mo kami laban sa mga panlilinlang at kasamaan ng mundong ito. At higit sa lahat, ipamagitan mo po kami sa dakilang Panginoon upang sa pamamagitan ng kapatawaran ng aming mga kasalanan ay mapagsumikapan namin ang paggawa ng kabutihan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ating isasagawa ang blessing of religious articles. Upang mapanatili ang physical distancing, hindi na po iikot ang pari upang magwisik ng holy water. Mula sa altar ay dadasalin ng prayer of blessings at ang pagwiwisik ng holy water. Inyo pong hahawakan ang mga religious articles na gusto po niyong pabindisyonan, kasama na po yung iba pang mga kagamitan. Kung sakali po na kayo may pictures ng mga mahal niyo sa buhay na inyong itinataas sa Panginoon, marahil dahil sa kanilang karamdaman, ang lahat pong ito ay gagawaran natin ng pagbibindisyon. Para po sa mga sumusubaybay sa ating live streaming, kasama na po ang mga nakikinig sa radio stations ng Archdiocese ng Lipa, ang inyo pong mga religious articles ay nabibindisyonan din sa pamamagitan ng inyong pakikiisa sa panalangin. O Panginoong Diyos, Ikaw ay bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga kasangkapang ito na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal sa mga kasangkapang ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, lalo't higit ni Santo Padre Pio. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Abagi noong Maria, Napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang kasunod po nating misa ay sa ganap na ikasyam ng umaga, dito pa rin po sa ating Divine Mercy Sanctuary for Pilgrims. Ang misa pong ito ay healing mass na susundan po ng healing liturgy. Para po sa kaalaman ng lahat, ang mga simbang gabi po sa barangay ay magsisimula na po ng December 15. Wala po tayong simbang gabi sa gabi dito po sa ating pangparokyang simbahan. Ang misa po natin ay sa madaling araw na magsisimula po ng December 16 sa ganap na ika-4 at kalahati ng madaling araw, 4:30 in the morning. Yun po ang ating Misa de Gallo o Misa Aguinaldo dito po sa ating pangparokyang simbahan. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagdalaw sa National Shrine of St. Padre Pio, kasama na po ang napakaraming nanonood sa ating live streaming at ang mga nakikinig po sa radio station ng Archdiocese ng Lipa. Nawa po ay pagpalain tayong lahat ng Panginoong Diyos. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.
humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa paghayo ng bawat isa,